Hi guys, so ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo na yung mga kaibigan ko dito na mga close ko talagang kaibigan is nagkaroon ng bukol sa suso. Yes yan, totoo yung narinig nyo, nagkaroon sila ng mga bukol sa suso. Ay hindi naman pala bukol sa suso kasi dalawa lang yung nagkaroon ng bukol sa suso pero yung isa mga bukol-bukol pero marami. Guys, welcome to my personal vlog. Leslie is here again for another video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So supportahan tayo dito. Comment down below on my video kasi mag-subscribe din ako sa inyo. So ayun na nga, sinasabi ko sa inyo na yung pagpunta namin dito, ako lang yung may bukol talaga simula sa Pilipinas. Pero yung mga kaibigan ko, yung mga closest friend ko kasi galing talaga kami sa aming probinsya which is sa Negros. Tapos doon kami nakita-kita sa agency sa amin sa Bacolod. Tapos nagsama kami hanggang naging magkaibigan kami. Nagpunta kami dito Hong Kong. So 4 kami. Pagpunta dito sa Hong Kong viewers, ako lang talaga yung may bukol. Yung mga kaibigan ko, ano sila, totally clear. So healthy sila kumbaga. So ayun na nga, magti 3 years na kami dito sa Hong Kong viewers. Ang unang nagkabukol sa amin is yung kaibigan kong isa na 40 years old na meron siyang anak sa Pilipinas na mga 3 years old to 4 years old nung umalis kami papuntang Hong Kong. So ilang buwan pa siya dito sa Hong Kong, magwa 1 year siya. May nakapa siyang bukol sa suso. Yun na nga, sa una kong kaibigan na may nakapa na bukol, sa sobrang kabahala niya, sinabi niya sa amo niya, and of course, pina-check up siya ng amo niya. Syempre naman, sino ba namang hindi matakot pag nagkaroon ka ng bukol sa suso? Yung feeling niya is medyo kumikirot yung bukol niya. So ayun, agad pina-check up siya ng amo niya at dinala siya sa espesyalista ng bukol. So yung nakapa sa kanya viewers is ano lang siya, yung kagaya sa akin, hindi siya muna requesta ng biopsy, kundi pina-observe lang sa kanya 3 to 6 months. Bukol na nakapasa kanya according sa breast test niya or sa pag-breast test ng doktor is hindi naman siya cancerous. So baka ano lang daw, hormonal imbalance lang kasi nga bago pa siya dito sa Hong Kong. So nabigla yung katawan niya sa trabaho at saka sa stress. So binigyan lang siya ng gamot at saka vitamins, tapos pina-observe sa kanya 3 to 6 months kung ano yung improvement sa gamot na binigay. So gladly, natunaw yung bukol ng kaibigan ko viewers. So natunaw na yun. Hindi ko alam kung ano yung mga gamot na binigay ng Chinese sa kanya during that time. So yung pangalawa ko namang kaibigan, yung si Michelle, nagkaroon din ng bukol. Yung suso niya is nasipa ng alaga niya. So nung nasipa ng alaga niya ang suso niya, napansin niya na kumikirot. No, you'll fall. Napansin niya na kumikirot. So pagkirot, kinapa niya, ayun, may nakapa siyang bukol. So sa sobrang takot niya naman, nagsabi siya sa amo niya at ayun, hindi pala siya nagsabi sa amo niya kasi natakot siya, baka magsabi siya sa amo niya, baka i-terminate siya. Kasi masahilan dito pag nagkasakit ka, baka sabihin ng amo na magastos lang o baka i-terminate ka, kaya nagpunta siya sa hospital at nagpa-check up. So dito viewers, napakadaming tao sa mga public hospital. So ayun na nga, nagpa-check up siya sa public hospital dito viewers, maaga pa siyang pumila. So nag-check naman, so ang una talagang gagawin ng doctor dyan is i-breast test ka lang, kumbaga hindi siya gagamitan, yung doktor lang kakapa kung cancerous ba ito or hindi. Tapos sinabihan naman siya na yung bukol niya is hindi cancerous, kaya i-observe lang din 3 to 6 months and pinag-schedule sa ng biopsy. Kaso lang sa hospital, dito sa public hospital, yung biopsy ang tagal. So nagpa-check up yung kaibigan ko last March, tapos yung schedule ng biopsy niya this coming December. Imagine kung ano katagal. Pero sleeping quiet. So gayon, buti na lang talaga na during the time na nakapa kasi ng kaibigan ko, kumikirot kasi siya, pero buti na lang ngayon nandyan pa rin kasi hindi siya binigyan ng gamot, kasi sabi ng doktor wala talagang gamot. So ang gamot niyan is ang gamot niyan operation pag lumaki, so dapat i-observe lang. So hanggang ngayon meron pa rin bukol yung kaibigan ko, and hindi ko alam kung sa December magpa-biopsy siya kasi yung schedule niya sa public hospital, biopsy is this coming December. Kasi dito viewers, ang mahal talaga pag mag-schedule ka sa mga private hospital. So imagine yung mga schedule nasa 2,000 siguro. So yung 2,000 nasa 15,000 yun pag mag-biopsy ka. Natin sa peso nasa 20,000. Pero pag check up, pag sa public hospital lang, yung mga check up is around
2,100 in peso. So $300 yan dito. Pero kung mag-biopsy ka, medyo mas mahal ng konti. Pero at least sa public, basta yung problema lang kasi sa public, ang tagal ng schedule. Na nga, yung pinaka-last kong kaibigan, so ito yung kaibigan namin na pinakabata. So siya ay 28 years old lang. So nagpunta kami dito, parang kaka-25 niya lang, 26 something. Ngayon mga 29 na siya, mga 29 something, 29. So siya yung pinaka-last na may bukol sa amin. Kaya natawa kami. Ang tawag namin sa aming grupo is Team Bukol. Kasi may bukol na talaga kami lahat, nagkakaroon ng bukol lahat. So yung kaibigan ko namang pinakalas is yung bukol niya marami viewers. Hindi, wala siyang, marami yung bukol na, wala nga siyang bukol sa suso, pero yung bukol niya is meron siyang bukol dito sa may mata, meron din siyang bukol sa likod, at meron din siyang bukol sa kilikili. So dati nung nag-uusap kami ng mga kaibigan kong tatlong may bukol, sabi namin, grabe si ano na lang talaga. Kasi kami parang nawala na kami ng pag-asa na nung dati pa. Nasabi lang, grabe may mga bukol tayo, ganito, ganyan. Tapos yung mga kaibigan ko nalulungkot din. Tapos sinasabi namin na grabe si ano na lang talaga yung kaibigan namin, isa na lang talaga yung napaka-healthy kasi walang bukol. Tapos nitong last month lang sa nagkikita-kita kami ulit, sabi niya, Diyos ko may bukol ako ata yung pinaka-winner dahil tatlo yung bukol ko. So ayun na nga, nagka-bukol siya viewers dahil nga sa stress at pagod sa trabaho. Na nga viewers, isa lang yung factor ng aming mga bukol. Ay yung mga bukol, nagkaroon sila ng bukol dito dahil sa sobrang stress at sobrang pagod sa trabaho. So yun lang talaga yung nakita naming reason kung bakit nagkaroon sila ng bukol. Apektado nga ito sa sinasabi ni Dr. Willie Ong na yung stress talaga marami talaga naiidulot sa katawan. So alam nyo naman dito sa Hong Kong napakarami talagang stress at pagod na pagod sa trabaho sa araw-araw. Ito na nga yung kaibigan pa namin isa is hindi pa nakapag-check kasi katatapos niya lang ng kanyang kontrata at naghahanap pa siya ng amo. So kailangan muna niyang mas stable sa kanyang employer bago siya magpa-check. So ayun, hoping kami na safety lang yung bukol niya. Kasi yung bukol niya kakaiba yung texture. Matigas yung bukol niya viewers dito sa likod. So sa akin soft kasi yung akin at nagmo-move. Tapos yung kaibigan ko namang pangalawa is yung bukol niya parang munggo pero super liit lang. Pero bukol siya. Tapos yung bukol naman ng kaibigan ko pangatlo, ito na nga yung kanya matigas. Pero yung bukol ng isa kong kaibigan hindi namin nakapa kasi pag magkikita-kita kami, sabi, nag-uusap kami, ano bang texture ng bukol mo? So yung bukol pala hindi pare-pareho, iba-ibang texture. So ayun na nga yung mga bukol. So yung bukol nga ng kaibigan ko, kung pinakahuli kong kaibigan na nagkabukol, yung bukol niya talaga matigas, parang bato. Parang matigas talaga siya viewers. Ewan ko kung anong klaseng bukol yun, pero magpa-check naman siya pag naka-schedule. Lang po, gusto ko lang i-share na kahit gaano natin kaingat, kahit gaano natin kainom ng vitamins, talaga yung bukol hindi talaga natin mapigilan, or yung mga changes sa katawan natin na wala talaga, hindi natin alam kung ano yung mga cause kung bakit nagkaroon tayo ng bukol talaga. So gaya nga ng mga kaibigan ko na mayroong bukol, of course hindi naman nila ginusto na meron silang bukol at grabe yung stress sa kanila, maliban sa stress sila sa trabaho at sa mga amo nila, mas stress pa sila sa bukol nila kasi syempre nakakatakot pag bago ka lang nagkabukol. And alam naman natin na napakarami talagang mga nababalitaan natin na nakakatakot naman talaga na magkaroon ka ng bukol sa suso. So ayun din yung mga ino-worry ng kaibigan ko, pero kino-comfort ko naman sila. At sa ano naman na gamot na iniinom ko, ngayon umiinom na sila. Pinapabili ko din sila ng fish oil na iniinom ko kasi maganda yung effect sa akin. So I hope na maganda din sa kanila. So umiinom na sila ngayon viewers, kaso lang hindi nga lang ganun kadali matunaw yung mga bukol. Sa akin umabot ng 2 years na pag-inom ng fish oil. Pero hoping kami na sana matunaw kasi sino ba namang gustong magpa-opera. So yun lang.